Sa totoo lang ay napakagandang version ni Ashton si Angel. Wala siyang makapanatakot kapag kausap niya to, maliban sa daddy ni Ashton at sa binata mismo. Pero saksakan ng kulit si Angel, mas matanda to sa kanya pero kung masta ito ay parang bata. Nalaman ni Ligaya na may anak na pala to, pero wala daw sa Pilipinas. Ayaw naman niyang mag-usisa kung nasaan dahil baka sabihin ay tsismosa siya. Sige Ligaya, anong nagustuhan mo sa kanya? Napabuga siya ng hangin. Takot na takot siya na baka mabasag niya ang mga mamahaling mga plato ni Ashton. Kaya ingat na ingat siya sa galaw niya. Pero mukhang kapag hindi niya ito sinagot ay haharang at haharang to sa daan niya. Gusto mo talagang malaman kung anong nagustuhan ko sa kapatid mo? Nilapag niya na munang mga plato sa malaki at mahabang mesa bago nakapamewang na humarap dito. Alam mo Angel, wala naman talagang kagusto-gusto sa kapatid mo. Gwapo lang siya pero masamang ugali niya. Mainitin ang ulo niya at saksakan ng sungit. Akala niya yata pag-aari niyang mundo dahil gusto niya na pinapasunod ang lahat. Namutla siya na makitang mag-ama na nakikinig sa mga sinasabi niya. Anak nang, nasa likuran na to ni Angel. Malapit to sa kanila kaya tsak niya na naririnig ng mga to ang sinasabi niya. Pikit mata siyang tumalikod. Handa na sana siyang umalis na maramdaman ang pagpigil ng malaking kamay sa balikat niya na alam niyang kamay ni Ashton. Nakangiwi na tumingala siya dito. Pero agad na napalunok nang makita kung gaano kadilim ang mukha nito. Sorry na babe, hindi kasi ako sinungaling. Nag-peace sign siya dito. Mas hindi naman ka panipaniwala kung sasabihin kong mabait ka, hindi ba? Nanigas ang katawan niya na bumaba ang ulo nito upang ilapit ang labi sa punong tenga niya. Tss, masyado kang madaldal. Pasimple niya tong tinulak palayo sa kanya. Masyado tong malapit. Nakikiliti siya sa mainit nitong hiningang tumatama sa kanyang leeg. Kung hindi pa nito narinig ang boses ng mommy nito na nagtatawag na para kumain na hindi ito hihiwalay sa kanya. Napakaraming pagkaing nakahain sa mesa. May buong lechon pa. Silang apat lang naman ang tao. Tumayo si Tita Emma sa pagkakaupo. Tumayo din ang asawa nito at magkahawak ang kamay na umalis to saglit. Muntik na siyang mapanganga nang makitang bumalik itong hindi nag-iisa. Naritong buong kamag-anak ni Ashton. Anong meron? Ate, kuya. Bulalas niya nakitang kuya niya. May mga kasama itong nakaputing lalaki na sa kanyang palagi ang mga nurse. Mabilis na tumakbo siya at lumapit sa wheelchair nito at saka niya itong mahigpit na niyakap. Jamaica, leader, hindi niya malaman kung mapapangiwi ba siya sa takot o matutuwa. Sinong hindi matatakot ang buong miyembro nila na nagtangkang magnakaw sa penthouse ni Ashton ay narito. Maliban kay Wako. Hindi kaya, nilipo lang sila dito para dakpin? Nakarinig sila ng nagsisigaw na lalaki. Maniwala kayo sa akin. Hinihintay kong kaibigan ko kaya ako nandito. Wala akong balak na masama. Maniwala kayo sa akin. Tumahimik ka. Kanang maraming palusot. Huling-huli ka na. Sambon ka na naming napapansin sa labas ng gate. Sigurado kami na naghihintay ka lang ng pagkakataon para makapagnakaw. Sita ng tauhan ni Ashton kay Wako. Oo nga pala, nakalimutan niyang sabihin kay Wako na umuwi dahil dito na siya titira. Boss, itong lalaking sinasabi namin sa inyo na halos 1 buwan na nagmamanman sa labas. Mukhang may balak na hindi maganda. Imporma ng tauhan ni Ashton dito. Kill him. Naniga si Ligaya sa kay nauupuan na magsalitang lalaking katabi ni Tita Camila na sa palagay niya ay asawa nito. Nakakakilabot ang aura nito. Mukhang demonyong nababalot ng kasamaan. Ligaya! Tulong! Ayaw ko pang mamatay! Iyak ni Wako na tumutulo ng sipon sa sobrang takot. Kahit sila Leader Jong at sila Edgar ay wala ng kulay ang mukha. Namumutla na nagkatinginan sila ni Jamaica. Awang-awa sila kay Wako. Dahil may pasapato sa mata. Kaibigan ko si Wako Ashton. Siyang naghahatid sa akin dito para makarating ako ng maaga dito. Natutup niya bibig na madulas siya. Napalunok siya ng laway na makitang nakatingin sa kanyang lahat, lalo ng mommy at daddy ni Ashton. Ang ibig ko pong sabihin, siya pong naghahatid sa akin sa ospital para mabilis na makabisita kay Kuya Gino. Hindi po siya nagnanamnan sa labas ng bahay. Kasama ko po siya. Mukhang hindi naniwala sa kanya ang lahat. Mabuti na lang at nasalita ang Kuya Gino niya. Oo ako, nagpatuli ka na ba? Ako kasi tuli na. Natampal nila na Jamaica ang noo. Sabi ng at bata ito't ang sasabihin ng kuya niya kapag nakita to't si Wako. Hindi tuloy malaman ni Jamaica kung matatawa kay Wako umaawa dahil sa pang-aasar ng kapatid niya.
I know him. Actually, I know them all. Makahulugang wika ni Ashton. Nakagising isa-isa nitong tingnan silang lahat, na ikinalunok nilang lahat. Nahulaan kasi nilang ibig nitong sabihin. Sila ang mga kasama ng fiancé ko na magtrabaho noon kaya nagkakilala kaming dalawa. Sabi na nga ba, natatandaan silang lahat ni Ashton. Pero bakit narito silang lahat? Pinasama ba ni Ashton dito mga kaibigan niya? Pati ang kapatid niya? Bakit nanditong kuya niya? Para silang nilipol sa isang lugar. Nakakatakot. Ligaya, dahil araw ng manhikan ngayon, naisip namin na imbitahan ng lahat ng malalapit sa'yo. Kabilang ng mga kaibigan mo. Manhikan po? Nakangiting tumango si Camila sa dalaga. Oo, iha, manhikan. Hindi naman pwede na magpakasal kayo ng pamangkin ko na hindi siya namamanhikan. Dahil nakatira na kayo sa isang bahay, naisip namin na dito na lang ganapin to. Nasabi sa amin ni Gino na wala na kayong magulang, kaya isinama na lang namin ang mga malalapit mo mga kaibigan. Actually, si Sandra na nagdala sa mga kaibigan mo. Yun daw ang inutos ni Ashton sa kanya. Sana'y nagustuhan mo sorpresa namin sa'yo. Hindi nakaligtas sa kanyang mata ang pagtitinginan ni Ashton at ng pinsan nitong si Sander. Malakas ang kutob niya na sinadyato ni Ashton. Pagbabanta marahil to na kapag hindi siya sumunod sa lahat ng gusto nito. O kapag tumakas siya ay madadami ang lahat ng mga kaibigan niya at ang kapatid niya. Buong durasyon na manhikan iwala siya sa sarili. Nakatingin siya sa Kuya Gino niya at masayang nakikipaglaro kay Wakot Leader Jong. Sina Jamaica naman at ang iba pa ay takot na takot sa sulok. Sinong hindi matatakot ang pamilya ng lalaking binalak nilang nakawan ang kasama nila ngayon. Hindi lamang yun, puno din ng mga armadong kalalakihan ng bawat sulok ng lugar. Tinalo pa ng mga to ang presidente ng bansa sa dami ng mga tauhan nito. Naramdaman niya ang pagtabi sa kanya ni Ashton. Sanay na siya at pamilyar sa mabagong amoy nito kaya nakilala niya kaagad ito. Hindi niya ito tiningnan. Masama ang loob niya sa pagdami nito sa mga taong malapit sa kanya. Oo, may kasalanan siya. Silang lahat, pero nagbabayad na siya ng kasalanan, hindi ba? Sinalunan niya ang lahat. Pero bakit kailangang ipamukha nito sa kanya na marami ang madadamay kapag may ginawa siyang hindi nito magugustuhan? They will die if you try to escape from me. I warn you, remember? Pinigilan niyang sarili na panilasikan to ng mata. Alam ko, kaya mga sila pinapunta rito, hindi ba? Saka hindi na ako nagtataka, masama ugali mo eh. Weirdo kayo ng pamilya mo. Nakakatakot kayo. Ashton Green. We're not weird, Ligaya. It just happened this way. It's not our fault if everyone fear us. You average people will never understand that. Mapait siyang ngumiti. Siguro tama ka nga. Hindi namin maintindihan kung bakit may taong katulad mo na handang gumamit ng kapangyarihan laban sa katulad namin na walang kalaban-laban. Pero, kasi bakit kailangan mo silang idamay? Oo, okay na tayo, hindi ba? Pumayag naman ako sa gusto mo. Pumirma na rin ako sa contract. Kaya bakit pati sila dinadamay mo? Tumingin siya kay Ashton. Gusto niyang pagsisihan na tumingin siya dito dahil napakadilim na mukha nito habang nakatingin sa kanya. Dahil hindi ko gustong hindi nagbabayad sa akin ng mga taong may kasalanan sa aking Ligaya. Ngumisito na nakakatakot sa kanya. So this should serve as a warning because I'm the kind of person who doesn't break their word. If you break our contract, you will regret it. That's a promise. Oo na. Ano pa nga bang magagawa ko? Binigyan niya ito na nagbabantang tingin, pero may babala rin ako para sa'yo. Nilapitan niyang bibig sa tenga nito at bumulong. Kapag hinawakan mulit ang ibang parte ng katawan ko, magbabayad ka ng malaki sa akin. Aniya sabay lahad ng palad. Pahingi ng 20 million. Melon kung hinawakan mo kaya mas expensive to, no? Akin na. Teka lang, ayos ka lang ba? Tanong niya na mapansin na mumulang tenga nito at lumulunok na umiwas to ng tingin. Stay away from me. Masyado kang malapit. Asik nito. Tingnan mo to. Kapag siyang lalapit, okay lang. Kapag ako bawal? Ang unfair mo naman. Aniya sa papalayong binata. Nalukot ang mukha ni Ligaya habang nakatingin sa palad. Hindi ako papayag na hindi ka magbabayad sa akin. Dibdib ng pinag-uusapan dito, no? Maluha-luha siya habang nagpapaalam sa kuya niya. Ibabalik na kasi ito sa ospital kasamang mga private nurse na kinuha ni Ashton. Ate, ang gusto ni Gino, wag mong iwan si Kuya Ashton. Kasi kawawa naman siya. Dito ka lang sa bahay niyo. Gagawa pa daw kayo ng baby eh.
na puno ng kantsawan nila Tita Emma at ng mga tiyahin ni Ashton ang paligid. Namumulang pisngi niya hindi sa kilig kung hindi sa sobrang inis. Ito sigurong binulong ni Ashton kanina sa kapatid niya. Gusto lang naman sana niya sumamang ihatid dito sa ospital eh. Nang umakbay sa kanya si Ashton ay nakita niya kung paano namutlang mga mukha ng mga kaibigan niya. Lalo na si Jamaica. Alam kasi ng mga to na siya ang nagbabayad ng kasalanan na ginawa nila. Sinabi niya ni Jamaica kanina lang sa mga ito. Pero humihingi ng tawad ang mga mukha ng mga to. Lalo ng mukha ni Leader Jong at Waco. Pero ano pa nga bang magagawa nila? Wala, hindi ba? Narito na to. Wala nang atrasan to. Magpaalam ka na sa kanila, babe. Gusto na kasi kitang masolo. Okay. Bumaling siya sa mga kaibigan niya. Bye guys, ingat kayo. Paminsan-minsan dadalaw ako sa inyo doon. Gusto niya sanang sabihin na wag niyo akong alalahanin dahil kayang-kaya ko ang sarili ko. Kaso lang baka magtaka naman ang mga kamag-anak ni Ashton. Pinanood niyang sumakay ang kuya niya sa sasakyan kasama ang mga nurse na nakaagapay dito at si Angel. Napansin niya na malapit ang kapatid ni Ashton sa kuya niya at sa iba pang kamag-anak ni Ashton. Hindi niya inaasahan na sa kabila ng kalagayan nito ay pakikita nito ng pag-aalaga at pag-aalala ng mga ito na parang isang tunay na kamag-anak. Hindi na nagpaalam sa kanya si Waco. Hindi ito tumingin sa kanya sa takot na makasalubong ng tingin si Ashton. Nakipag-unahan pa ito na makasakay ng sasakyan kasama sila Edgar at Anton. Sinong hindi matatakot eh, binaril ni Ashton ng dalawat nabugbog naman ng isa. Kahit si Jamaica hindi nagtangkang lapitan siya para magpaalam, tumingin lang ito sa kanya at tumango. Iha, aalis na kami. Hindi na kami magtatagal dahil baka makaabala pa kami sa inyo ng pamangkin ko. Ani Camila sa dalawa. Kuyumang kamaong pinukpok ito ng ginang sa ere. Go Ashton! I-triple shoot mo kaagad! Si Mami talaga. Ani Sandara na humahagiki katabi ang asawang si Axus. Samantalang napailing-iling na lang si Sovito habang nakahapit ang braso sa bewang ng asawa. Hindi talaga nagbagong bunganga nito. Ashton, bigyan mo na ng apo si Ate Emma para hindi na nagbubunga nga. Nabibingi na kami sa kakatalak niya. Hinarang ni Clara ang lamay ng gilid ng bibig at saka bumulong. Pakiramdam ko naging dalawa na si Ate Camila. Umiingay na siya habang tumatanda. Bakit asawa ko? Maingay ka rin naman ah. Napaigik sakit si Jason nang malakas tong sikuhin ng asawa sa tiyan. Hindi ka lang maingay. Mapanakit ka rin minsan. Lumapit si Luis kay Ashton na tumawak sa balikat nito. Wala naman tong sinasabi pero pakiramdam ni Ligaya ay nagkakaintindihan ng mag-ama sa pamamagitan ng tingin. Tapos bigla pang umisi si Ashton. Nakakaloka. Ganito ba mag-usap ang mga weirdo? Pagkatapos ng walang katapusang pagpapaalam, umalis na rin ang mga to. 10:00 na pala ng gabi. Hindi nila namalayan ng oras. Kahit kasi nakakainis si Ashton, aaminin niya na masaya siya na makasamang kuya niya sa labas ng hospital. Bawal kasi itong ilabas ng hospital dahil prone daw ito sa mga bakterya dahil mahinang immune system nito. Pero nagawa ng pamilya nitong ilabas ang kapatid niya. Siguro dahil isa sa pinsan nito ay doktor. Hindi lang niya natandaan kung sino sa anak ni Tita Clara. Masaya din siya dahil nakasama niyang mga kaibigan niya. Yun nga lang, mukhang siya lang ang masaya. Mas mukha kasing mga takot ang mga to habang narito kanina. Wala nang kailangang ligpitin dahil niligpit na lahat ng mga ginang kaninang lahat ng kailangan linisin. Hindi siya pinayagan ng mga ito na tumulong. Sabi nga ni Tita Camila, i-reserve mo lakas mo sa romansahan niyo ng pamangkin ko mamaya. Muntik na niyang maibog ang iniinom na juice nang biglang sumulpot ang mukha ni Ashton sa harapan ng mukha niya. Sa sobrang lapit ay halos tumampi na ang matangos na ilong nito sa ilong niya habang nakayuko itong nakatingin sa kanya. Mabilis na inilayo niya ang mukha. Tingnan mo to, kanina nagagalit kapag lumalapit siya. Tapos kapag ito bigla na lang lalapit sa kanya, ang unfair talaga ng hudyong to. I'm asking you, saan mo gustong matulog? Sa taas o sa ibaba? Siyempre sa baba, sagot niya kagad. Maganda ning malayo siya dito. Mas makakatulog siya ng mahimbing ko sa ground floor siya uukupan ng kwarto. Baka kasi bangungutin siya kapag magkalapit lang ang kwarto nilang dalawa. Sige na, mauna ka na sa kwarto, kakain pa ako. Hindi kasi siya nakakain ng maayos kanina dahil sa sinulit niya nakasamang kuya at mga kaibigan niya. Saka nahihiya kasi siya sa mga kamag-anak nito. Nang makaalis si Ashton ay lakad-takbo na pumunta siya sa kusina at
nilabas sa ref ang mga balat ng lechon na natira kanina. Ibang klaseng kumain ng mayayaman. Ang hihina. Sila lang yata ng mga kaibigan niyang lumantak ng mga pagkain kanina. Ang dami pang tira. Aabutin pa yata to ng 1 linggo. Partida na kapag Sharon pang mga kaibigan niya na sandamakmak sa mga ito. Busog na hinimas niya ang tiyan. Mukhang dito siya tataba sa bahay na to. Pagkatapos kumain ay nanood pa siya ng TV na halos kasing laki ng pader ng sala. Nakasandal pa siya sa sofa habang nakabuka ng malaki ang braso niya. Feel na feel niyang malaking bahay niya. Oo, bahay niya. Fiancé siya ni Ashton at ikakasal pa sila. Hanggat hindi pa sila hiwalay, pwede niyang tawagin na sa kanya ang lahat ng meron ito. Hindi naman siya ipokrita para sabihin na nakakahiya't hindi siya ganun. Sa panahon naman kasi talaga ngayon, lamang na ang pagiging mukhang pera at pananamantala ng katulad niyang mahirap. Hindi siya uupo lang at magiging bait-baitan. Enjoy niyang lahat. Kumalat sa salang malakas niyang halakhak. Nasa taas naman si Ashton. Siguradong hindi nito maririnig ang ingay. Saka ano naman kung marinig nito? Hindi naman ito malalaman ang nasa isip niya. 12:00 na pala. Kung hindi pa siya nakadama ng antok ay hindi niya maalala ang mga gamit niya. Umakyat siya sa 2nd floor para pumunta sa study room. Nakapasok siya dito dahil nakabukas naman ang pinto. Teka, nasa na mga gamit ko? Sigurado siya na dito lang niya yun iniwan kanina. Kinatok niya ang kwarto ni Ashton. Sigurado siya na itong nagtabi ng mga gamit niya. Bumukas ang pintuan ng kwarto nito. Tumambad sa kanya ang gwapong mukha nito. Nakasuot pa ito ng salamin sa mata. Well, in fairness aaminin niya ng hot pa rin itong tingnan. Nasaan nga palang mga gamit ko? Inside, tipid na sagot nito habang nakasandal sa pinto. Pumasok siya sa loob. Nakita ni Ligaya ang mga gamit niya sa gilid ng malaking kama nito. Nalaki ang mata niya nang marinig ang pagsara ng pinto. Natatarantang binitawan niya ang mga gamit niya at hinarap ito habang yakap ang sarili niya. Bakit pa sinara? May balak kang masama no? Naalala na naman niyang ginawa nito sa dibdib niya. Naku, subukan lang talaga nitong ulitin. Siya na mismo ang maghahatid dito sa purgatorio na kailangan nitong kalagyan. Nag-init ang ulo niya nang tingnan siya nito mula ulo hanggang paa. Huminto pang mata nito sa tiyan niya na halos pumutok pa rin dahil sa kabusugan. You're not my type, Ligaya. Abat, talagang sinusubukan nitong pasensya niya. Buti naman Mr. Ashton Tan. And for your information din, hindi din kita type. Mas kapatol-patol si Wako kesa sayo. Where are you going? Takang tanong nitong bitbitin na niya ang mga gamit niya. Sa magiging kwarto ko, saan pa nga ba? Teka, saan pala magiging kwarto ko? Makaalis na nga dito? Baka imbis na masarap ang tulog niya ngayon dahil sa aircon ay bangungutin pa siya. We will sleep here, Ligaya. From now on, sa isang kwarto tayo matutulog. Tumaas ang kilay nito. Huwag mo sabihin sa akin na nakalimot ka. Anong sa isang kwarto matutulog? Nalalaki ang butas ng ilong at mata niyang tanong. Kinuha niyang papel na inabot nito. Lalong nalaki ang mata niya sa nabasa. Nasa kontrata natin na sa isang kwarto tayo matutulog kapag lumipat ka dito. Don't tell me na hindi mo to binasa ng maayos bago ka pumirma. Guilty siya sa bagay na yon. Nang makita niya kasi na makakatanggap siya ng bilyon, pagkatapos nilang maghiwalay ay napakong utak niya roon. Pero sabi mo kanina, sa taas o sa baba, git niya. Nalaki ang mata niya nang maunawaan na niya ang ibig nitong sabihin. Balak mo kong patulugin sa sahig. Aba, hindi lang masamang ugali ng isang tao. Wala man lang ka-gentleman sa katawan. It's not my fault if you choose the wrong place to sleep, Ligaya. Kung nagbabasa ka, hindi mangyayari to. Umalis to at pumasok sa isang pintuan na naroon na sa palagay niya ay walk-in closet nito. Paglabas ay hinagisan siya nito ng comforter. Use this. Sleep well, Ligaya. Wala tong emosyon na sabihin yon. Pero dahil inis na inis siyang pakiramdam niya yung pang-aasar yon. Pumasok to sa isang pinto. Naiwan siyang tulalang nakatingin sa kawalan. Sumandal siya sa kama at sinubsubang mukha sa tuhod. Tama si Ashton. Kasalanan niya naman talaga. Kung nagbabasa lang sana siya, hindi mangyayari to. Hindi niya alam kung ilang minuto siyang nanatili sa ganung posisyon. Kung hindi niya narinig ang pagbukas ng pintuan na pinasukan ni Ashton kanina, ay hindi siya mag-aangat ng tingin. Nakatapis lang ng tuwalyang kalahati ng katawan ni Ashton. Tumutulop ang tubig mula sa basa nitong buhok. Bumaba ang tingin niya sa pagitan ng mga hita nito na natatabunan ng tuwalya. Ang laki talaga,
Hindi nga siya nagkamali ng hinala noon. Malaki talagang batuta nito. Hindi na kailangan ng gel. Eyes up, Ligaya. Huwag kang tumingin sa hotdog ng iba. Asik nito. Ang damot. Tumitingin lang naman. Tutal bawal tumingin sa baba. Inangat niya ang tingin sa tiyan nito. Taray, kumpletong abs. Pwedeng papisil? Nang samaan siya nito ng tingin ay umingo siya. Kapag ako, bawal humawak. Kapag siya, okay lang? Ang daya talaga. Bulong niya. Dalhin mo mga gamit mo. Ituturo ko sa'yo kung saan mo ilalagay ang mga yan. Okay. Katulad ng sinabi nito, sumunod siya dito. Tama nga hinala niya kanina na walk-in closet ang pinasukan nitong pinto kanina. Napanganga siya habang nakatingin sa mga naka-organized na mga gamit nito. Mula sa mga suits, relo, sapatos, polos, kurbata. Lahat ay nasa ayos at sa kanya-kanyang lagayan. Ang lahat ng narito ay sumisigaw ng karangyaan. Tingin niya tuloy sa mga to ay sumasayaw na pera. Lumapit siya sa isang salaming istanteng naroon. Nakita niya na napakarami ng mga relong pambabaeng naroroon at mukhang mamahalin. Gumagamit ka nito? Nahigit niyang hininga nang sa kanyang pagharap ay malapad na dibdib nitong bumungad sa kanyang mukha. Anak ng batuta, ang lapit ng dibdib nito. Napatras ang katawan at ulo niya nang ihawak nitong dalawang kamay sa magkabilang gilid ng stante na nasa likuran niya. Hindi lang yun iniyuko nitong ulo malapit sa mukha niya kaya tumulong tubig galing sa buhok nito papunta sa pisngi niya. Ang lahat ng pambabaeng gamit na narito ay sayo lahat, Ligaya. Use them all you want. Ang asawa ko hindi pwedeng magmukhang mahirap kapag nagsimula siyang magtrabaho bilang sekretarya ko. Talaga? Para sa akin ang lahat ng mga to? Kanda ekis ang dila na tanong niya habang nakatingin sa pinkish na utong ni Ashton. Lalaki ang mata niya nang rumihistro sa utak niyang huling sinabi nito. Anong sekretary? Ako? Papasok bilang sekretary mo? Ano kayang mangyayari kapag nagsimula na magtrabaho si Ligaya bilang sekretarya ni Ashton? Sa kanilang pagpapanggap, may mabuo kayang pagtitinginan sa pagitan nilang dalawa. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.